Ano ang unang intention mo bakit lilipat ka sa Canada? Ano yung mga naisip mo bakit doon sa Canada? Bakit hindi sa ibang country? Oo. Kasi kami ng mama ko, bali bata pa lang kasi ako, talagang pangarap na namin na gusto namin pumunta ng Canada. Kasi Ano yung process na ginawa mo from Bahrain to Canada? bali kasi itong pagka-apply ko doon, bali ano lang swerte lang. Ano yung first step na ginawa mo para makamigrate sa Canada? Sabi yung kumuha sa akin sa Canada, yung general manager ng IAB, hindi nila sasagutin lahat. So, magkano yung estimate mo na nagastos? So, ang estimate namin nagastos lahat, pati yung ticket namin, kasama na ticket. Good evening sa inyong lahat. Andito tayo ngayon sa first ever podcast natin sa EMA Production. Andito na ang kaibigan natin ngayon na si Paul. Ipapaliwanag niya sa atin kung paano sila mag-migrate sa Canada. So, andito ngayon si Paul. So, Paul, magpakilala ka muna. Ako nga pala si Brian Paul Silos. Bali, I'm already 40 years old. Then, I'm 14 years na ako sa Bahrain. Tapos nagtatrabaho bilang chef. So, nagsimula ako dito 2010. Bali, nag-work ako sa TGI Fridays almost 5 years as a all-around chef. So, ano ang unang intention mo bakit lilipat ka sa Canada? Ano yung mga naisip mo bakit doon sa Canada? Bakit hindi sa ibang country? Bali kasi kami ng mama ko, bali bata pa lang kasi ako, talagang pangarap na namin na gusto namin pumunta ng Canada Kasi nakikita namin na maganda kasi yung future doon, yung buhay. Una-una, yung ano doon, yung pag yung anak mo, nagkaroon ka ng anak, yung pag-aaral nila mula elementary tsaka high school is libre lang siya. So sagot siya ng government? Sagot siya ng government. Kasi yung, pag sa Pinas or dito sa Bahrain, kasi, lalo na dito sa Bahrain, medyo mahal yung tuition dito sa... sa Middle East. Mahal yung tuition dito. Grabe, umaabot ng 100,000 sa pesos. Tapos sa sa Pinas naman, medyo kasi mahirap ang kabuhayan din So, wala kaming negosyo, kaya dito kami sa Bahrain. So, kaya namin naman naisip na doon sa Canada, yun nga, kasi about for the future of our daughter. Yung mga process, sa mga nanonood sa atin, ano yung process na ginawa mo from Bahrain to Canada sa migration mo? So, ano yung mga ginawa nyo ng asawa mo? Kung paano nyo i-process yun? Bali kasi itong pagka-apply ko doon, bali swerte lang parang blessed ni Lord Kasi ang nag-apply talaga dito, hindi ako. Ang nag-apply dito yung kaibigan ko, siya yung nag-apply. Bali yung kaibigan ko, kasama ko na siya dati sa mula TJ Fridays hanggang IHAB, hanggang 2 trabaho kami magkasama. Tapos bali nag-apply lang siya sa Indeed. Nagpasa siya doon. Nagpasa siya ng resume. Tapos yun nga, ang pinasahan niya is IHAB din. So, same work dito sa Bahrain. Tapos yun, nireplyan siya. Tapos, kinuwento lang sa akin na kaibigan ko, yun nga, na natanggap siya, na may hiring. Sabi ko, humabol lang ako. Sabi ko, sabi ko, baka pwede pa magpasa dyan, bigay mo sa email address, itatry ko. Kasi wala namang mawawala, di ba, kung magtatry ka na magpasa, di ba? Tapos yun, nireply naman ako nung general manager ng IHAB sa Winnipeg, Canada. Sabi, sige, pwede kang mag-apply dahil same work ka rin naman, tas trainer ka din sa IHAB. So, tinanggap niya ako. Ano yung first step na ginawa mo para makamigrate sa Canada? Bali, nung natanggap na ako, sabi yung kumuha sa akin sa Canada, yung general manager ng IHAB, hindi nila sasagutin lahat. Kasi ang hinahiram nila doon talaga is local lang.
So hindi sila yung local. hindi sila talaga tumatanggap ng outside of the Canada, local lang talaga. So kinuha nila kami kasi nga yun nga dahil trainer kami tapos same job dito sa Bahrain na I have. Sabi nila sagot namin lahat ng mali ang nangyari, sagot namin. So kumuha kami ng agency para mag-ayos ng papel namin kasi nga wala silang sasagutin. Kumbaga kami lahat. Siyempre, ginarab na namin yung yung opportunity na para makapunta doon kahit na kami gumastos, kahit na wala pa kaming ipon na malaki, ginawa na lang namin ng paraan. So ganoon nangyari. Kumuha kami ng agency para mag-ayos ng papel namin. So yung agency pala guys, ililink namin sa baba sa description. Bali ang sumunod doon. So kumuha na kami ng agency. Bali agency naming nakuha is nasa loob din ng Canada sa Saskatchewan. So yun, kasi ni-refer siya ng friend namin kasi okay naman daw doon, tapos may mga nakaalis din na silang friend, tapos dinoble check na so legit talaga siya. So yun, bali una so nagkaroon kami ng agreement ng agency, binigyan kami ng retainer. Bali yung parang kontrata nyo. As yun, nagbayad first mong gagawin, nagbayad kami sa agency. So ito pa pala guys, i-interrupt natin si Paul. Yung mga katanungan ng mga viewers natin, kung magkano yung magagastos pag nag-migrate ka sa Canada. So magkano yung estimate mo na nagastos? So ang estimate namin nagastos lahat pati yung ticket namin kasama na ticket. Basta lahat na almost 5,000 BD. Yun. So ang 5,000 BD na yan guys, kung i-convert mo siya sa Philippine peso, around mga 600 to 700. Mga ganun, 600, 700 pesos sa Pilipinas guys. So andito kami ngayon sa Bahrain, so it's 5,000 BD. Yun. Tapos nung pagkatapos ko ng sign ng agreement, nagbayad na ako agad ng 1,500 Canadian dollars. Yun. Tapos, yung pagkatapos ng magbayad namin sa agreement sa kontrata, bali pinakuha niya na ako ng IELTS kasi required yun sa Canada eh. Kung pag hindi ka kumuha kumbaga isa sa requirements, hindi ka makakapasa. So, nag-take ako ng IELTS. So, dito sa Bahrain, saan ka kumuha ng IELTS? Bali, kumuha ako ng IELTS sa British School. British School. Sa liling din namin guys kung saan yung kumuha siya ng IELTS sa description below. Yan. Bali yun nga, kailangan na mag-test ng IELTS, so need mo na pumasa, dapat makapasa ka at least alam ko 4.5 na may minimum sila. Meron silang requirements na score na ban, minimum ban. Bali siguro alam ko hanggang 4.5 yung pinaka last passing grade mo. So dapat maka-minimum ka ng 4.5 bago ka makaano sa Canada. Bali okay naman, pumasa sa awa naman Diyos, pumasa naman ako, nakakuha ako ng 5.5. Yun. Kaya swerte. Bali hindi na ako nag-aral ng kumuha talaga, nag-study ng IELTS mismo sa school. Bali self-study na lang ako, YouTube yan. Tapos dinulungan din ako ng asawa ko, gumawa ng mga reviewer. So ganun yung ginawa namin para almost 1 month bago ako magpa-schedule mag-test. So nag-self-study, tapos YouTube, tapos research, ganun yung ginawa ko. So pagkakuha mo ng IELTS, ano yung kasunod na process ulit? Ayun. So nung pumasa na ako ng IELTS, bali pinasa na namin sa consultant yung nag-ayos ng papel ko. Yun, tapos pagkatapos pinahanda na sa akin yung mga yung mga regular na requirements na hinihingi ng Canada, yung diploma, working certificate mo, yun, tapos yung transcript. Ayun, tapos pagkatapos nun yun, kailangan mo nang ipasa within time kasi meron siyang deadline sa pasahan. So ilang buwan ka rin naghintay para maka-migrate sa Canada? Bali nung naka-complete ko na yung requirements ko, bali naghintay din ako almost 2 years eh. Medyo mahaba rin kasi hindi lang naman ako working visa, bali rin kasi ako permanent residence, kumbaga dalawa yung in-applyan ko doon. Kaya umabot siya ng ganung kahaba. So 2 taon din? So, almost 2 years. Yes, almost 2 years. Bali nagpasa ako November 2021. Mahaba rin. Pero ayos lang naman kasi habang hinihintay mo naman siya, nakakapag-ipon ka rin ng pambayad mo para sa Canada mo eh. So, ayos lang. Hindi naman din kami nagmamadali ni Mrs. So, yun ang kagandahan guys. Kung gusto nyo
Canada, habang may trabaho kayo, i-process nyo rin. Kasi hindi natin alam kung gaano kahaba yung process to Canada, mga ganyan. So at least siya may trabaho, tapos habang nagtatrabaho, nagpa-process sila ng documents. Dapat yun nga, dapat kung gusto mo talagang kung sagot mo yung gastos, that may ipon ka, or kung wala ka mang ipon, may nakahanda ka na mahiraman na pera or magawa ng paraan kung paano ka magkakapera. Yun. Kasi kailangan mo na pambayad. Yun nga sabi nila guys, basta gusto mo yung isang bagay, lahat may paraan. Tama. Magastos talaga siya. So, kailan ang alis mo from Bahrain to Canada? Bali, nakuha ko yung na-stamp ako, nabisahan ako nung last May. Itong nakaraang buwan lang naman. Oh, recently, May. Recently lang ako, nabisahan ako May. Na-stamp na yung visa ko. Tapos, bali, syempre, bumili na rin kami ng ticket. Kasi, kung on time ka bibili ng ticket, medyo mahal yung ticket. So, dapat maaga pa lang magpa-book ka na eh. So, yun nga, bumili na rin kami ng ticket. Bali, July 17 yung namin, flight namin. From London to Toronto. After yung, kasi sa Winnipeg ako, tapos Toronto to Winnipeg. Yun. So ano yung mga mamimiss mo dito sa Bahrain at saka sa mga viewers natin, mga kaibigan mo? Siyempre, ang unang mamimiss ko rito, yung mga unang nakilala ko dito sa Bahrain, yung mga kumpare ko, shoutout lahat sa inyo, alam niyo naman kung sino na kayo. Tapos, siyempre yung mamimiss ko pa yung mga naging tropa ko sa ML. Siyempre, napakasaya. Lagi kami nagbabanding. Sila Boss AJ, si Anjo, si Rowel, si Sir Melbo, si Renzo. Kasi yan, lagi kami nga magkakasama niyan sa Starbucks. Biro mo, maglalaro kami mula 7 hanggang umaga. Nag-ML lang kami. Siguro iniisip ng tao, lakas ng trip na itong mga to ML lang, Starbucks itong pupuwet di ba? Siyempre, hindi naman nila alam kung nararamdaman namin eh. Siyempre, ganun lang, pero masaya na kami. Di ba? Banding. Ayun, yun ang mga miss ko rito. Basketball naman, di na naman nga ako gano'ng naglalaro. So, ML na talaga yung naging habit ko eh. So, yun ang miss ko sa Bahrain. ML is life. So ano yung mga ma-advise mo sa mga kababayan natin na nanonood na gusto mag-migrate from Bahrain to Canada or any country? Basta ang unang ma-advise ko, yung pangarap nyo, ituloy nyo lang, huwag kayong susuko. Tapos unang-una, lagi kayong magdadasal sa Diyos na sana dinggin yung panalangin nyo. Tapos pangalawa, mag-search lang kayo kung anong gusto nyo, pag-aralan nyo. Tapos, hanapin nyo kung ano yung tamang daan kung paano makapunta ron. Tapos, huwag kayong susuko, tapos magtanong-tanong din kayo sa may mga alam. Yun ang ma-advise ko sa inyo. So, Paul, maraming salamat na pinaunlakan mo kami sa unang episode namin dito sa AMA Production. And good luck sa iyong career sa Canada. Ako po natutuwa sa pag-imbita niyo sa akin at more power din po sa AMA Studio niyo. Sana gumanda pa ang inyong mga episode. Yun, maraming salamat din po. And sa mga viewers natin, so yung mga pinag-uusapan namin tungkol doon sa mga agency, kung paano pumunta sa Canada, ano mga kailangan, ilalagay namin sa description below po. Para kung may kailangan kayong tanong, andyan sa ilalagay namin. So, kung may mga tanong pa kayo in the future, kung paano nagpunta sa Canada or mga specific na tanong, i-message nyo lang kami doon direct sa YouTube namin. Gagawa kami ng another video for podcast sa mga specific nyo na tanong. Saka maraming salamat sa mga viewers natin dyan na nanonood. Salamat din po sa lahat ng nanonood. Supportahan niyo po ang AMA Production. Thank you.